Bago tayo magsimula, kung di pa kayo naka-follow sa Facebook page natin na Anima, follow nyo na ako para tuloy-tuloy ang upload natin ng Manhwa Tagalog Recap. Simulan na natin at sana mag-enjoy din kayo. Ang mga halimaw naman ay sumasalakay sa mga bansang nahuhulog sa mababang ranggo ng laro. Ito ay naging isang masakar para sa karamihan at ang mahihinang mga bansa ay walang magawa sa kanilang pagkawasak. At dahil sa pagkahulog ng South Korea sa laro kagaya ng ibang mga bansa nawasak din ang kanilang bansa. Ang bansa na nakaligtas ay iniisip lamang ang isang bagay. Ito ay kung hindi sana umalis ang Sword King sa South Korea hindi sana na masakar ang buong bansa. Gaya sa epekto ng taong iyon sa kanilang bansa ang Sword King ay kamag-anak din ni Jihan at ito ay asawa ng kapatid niya. Galit na sinuntok ni Jihan ang larawan ng lalaki, nagtataka siya kung bakit na in love ang kapatid niya sa taong ito. Tapos ay iniisip niya kung iba kaya ang mangyayari kung buhay pa ang kapatid niya. Pagkatapos ng mga yon, naisip ni Jihan ang mga mahahalagang bagay. Nakita niyang mababa pa rin ang kanyang mga estadistika. Hindi siya nagulat dahil dati puro sugal at inuman lamang ang inaatupag niya. Alam niyang tanga siya noong mga panahong iyon, hindi niya rin alam ang tunay na kapangyarihan ng regalo niya sa mundong ito. Lahat ng tao ay naging manlalaro pagdating ng 18 taong gulang, pero ilang manlalaro lamang ang nabiyayaan ng regalo. Ang regalo ni Jihan ay itinuring na karaniwan, kaya't ginamit niya ito sa iba't ibang bagay. Ginamit niya din ito sa pagpredict ng kung sino ang mananalo sa laro para magka-pera. Sa mga naalala kinahihiya niya ang sarili sa pagiging makasarili. Nalaman niya lamang ang kanyang totoong kapangyarihan nang siya ay naging awaken. Pero kahit na ganoon, may ilang bagay sa kanyang mga estadistika na nagpapagulo sa kanyang isipan. Iniisip niyang papaano siya umabot sa level 2. Ang pagkaalala niya, may nakita siyang boat ng experience potion sa tabi ng mga alak. Sa isip niya baka ito'y nainom niya noong lasing siya. May napansin din si Jihan, nagtamo siya ng 100,000 achievement points na kanyang nakuha at nagtaka kung paano. Bagamat walang halaga sa pera ang achievement points, ito'y nagpapaisip sa kanya. Agad niyang tinignan ang kanyang inventaryo. Dito ay nagulat siya nang makita niyang may achievement points exchange coupon, siya na isang X-type na naroroon sa kanyang inventaryo. Nakuha niya ito bilang gantimpala sa pagiging huling manlalarong nakaligtas. Dahil sa nakita labis ang kanyang galak sa sarili, dahil ang reward na ito ay para sa kanya lamang, at dahil sa kanyang kuryosidad agad niyang ginamit ang coupon, agad naman ang system ay nag-imporma sa kanya na nabuksan niya ang achievement store at ang nasa harap niya ngayon ang pupwede niya lang mabili. Ang ating bida ay kasalukuyang natutuksong mag-upgrade, ngunit alam niya sa sariling wala sa mga ito ang makakatulong sa kanya para mas lumakas sa ngayon, ngunit sa huli mas pinili niyang e-upgrade ang mismong achievement store. Ngunit wala pa rin siyang makitang kapakipakinabang na mga item, kaya tinaasan pa niya ang level nito hanggang level 3, ngunit hindi pa rin siya sinwerte. Dito makikita na sa pag-upgrade lamang ng achievement store, nabawasan na siya ng 50,000 puntos, at ang susunod na upgrade ay nagkakahalaga naman ng 40,000 puntos, kaya mas lalong pinag-isipan ni Jihan ang kanyang susunod na hakbang. Iniisip niyang pwede niyang bilhin lahat ng mga item sa store sa natitira niyang puntos, ngunit sa kanyang hamak na pagiging sugarol mas pinili niyang e-upgrade muli ang achievement store. Sa kanyang pagpasok sa level 4 na store agad nakaagaw pansin sa kanya ang isang item na tinatawag na Urgent Restoration na magbibigay sa kanya ng kakayahang mag-restore ng mga sirang item pabalik sa perpekto nitong anyo. Sa pagkakita nito napangiti ang ating bida at napaisip. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsusugal. Iniisip niyang talagang sulit ito kapag tumama siya sa jackpot. Pagkatapos makikita natin na ginagamit ni Jihan ang kanyang daliri para ma-scan ito para sa kanyang fingerprint. Bumukas naman ang pinto nang siya'y kilalanin bilang miyembro ng pamilya. Ang silid na ito ay ginamit ni Yoon Sejin sa paglalaro at may mga pinakabagong teknolohiya. Ngumiti ang ating bida dahil pinahintulutan siyang pumasok ng security system ng kwarto kahit wala na ang may-ari ng lugar na ito. Ginamit ni Jihan ang kanyang access at binuksan ang inventaryo ng Battle.net connector. Ang item na kanyang hinahanap ay ang Dongfang Brush. Ito ay isang A-rank na item pero hindi gaanong kapakipakinabang dahil sira ito. Ginamit ni Jihan ang kanyang pinakabagong skill na tinatawag na Urgent Restoration.
Agad naman umaksyon ang kanyang skill sa item na ito, at pagkatapos ng ilang segundo, natapos na ang pagkakumpuni. Ngumiti ang lalaking ito habang inabot ang item. Ang Dongfang brush ay agad naging isang SS rank item pagkaraang maayos. Kaagad na kumilos ang item na ito nang hawakan ito ni Jihan. Siya'y naguluhan nang may natanggap na notifikasyon na nagsasabing magsisimula na ang tutorial para sa Gangnam Bronze League sa Enero. Konti na lang ang oras niya kaya agad niyang binuksan ang kanyang status window. Ginamit niya ang brush at may ginawa siyang mga pagbabago sa kanyang mga estadistika. Naalala niya ito. Ito ang dahilan kung bakit siya naging ikapito na nangungunang manlalaro sa buong mundo at may titulo na Martial Saint. Sa kasalukuyan, si Jihan ay nagko-combine ng kanyang mga pangunahing estadistika upang gawin itong isang natatanging estadistika. Patuloy siyang gumamit ng misteryosong brush upang makamit ang kapangyarihan ng martial tulad ng dati. Ang nasirang item na ito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit siya nagising sa kanyang kakayahan noon at sa ngayon inuulit niya ang parehong proseso. Ang kanyang mga pangunahing estadistika ay unti-unting nagsisimulang maging isa, ngunit ang oras niya ay nauubos na. Ang mga estadistikang ito ay naging malabo sa huling segundo, pagkatapos naging 0 ang oras. Ang ating bida ay nakalog-in na sa Battle.net League, ang pangunahing misyon niya ngayon ay ang kaligtasan. Ang task na ito ay nangangailangan sa kanila na mabuhay sa loob ng Colosseum, kasama ang 100 na manlalaro at mga halimaw. Matatapos lamang ang laro kapag napatay na ang kalahati ng mga manlalaro. Wala nang oras si Jihan para maghanda. Ang manlalarong ito ay napunta kasama ang mga manlalarong mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Siya'y naguluhan dahil wala pa siyang ideya kung natapos na ang kanyang awakening, pero habang tinitingnan ni Jihan ang kanyang status window, nakita niyang nag-combine na ang kanyang mga estadistika sa isa. Nagtagumpay siya. Ito ang kanyang kasalukuyang status window ngayon. At dahil sa natatanging estadistikang ito, ibinigay ng sistema sa kanya ang 10,000 achievement points. Ngumiti si Jihan dahil nakikita niya muli ang familiar na pakiramdam na ito. Ang natatanging estadistikang ito ay magdadala sa kanya patungo sa pagkuha ng skill na Nameless Divine Art muli. Alam din niya na mas magiging madali na ang Bronze League ngayon. Binalaan din si Jihan ng sistema na kung mag-login siya ng walang battle connector, ibig sabihin ito ay mararamdaman niya ng 100% ang sakit sa loob ng laro. Napabuntong hininga naman si Jihan habang naalala ang tampok na ito ay parang uri ng pay to win. Ang mga may pera ang mas kakaunti ang mararamdaman na sakit sa loob ng laro. Ang tanging taong kilala niya na nabawasan ang sakit ng 99% ay si Sejin lamang. Ito ay dahil sa lahat ng mga pinakabagong teknolohiya. Iniisip ni Jihan na gagamitin niya ang konektor na yon sa ibang pagkakataon. Binigyan din siya ng sistema ng isang limitadong quest. Ang kailangan niyang gawin ay maging numero 1 sa tutorial, at ang gantimpala ay 1,000 achievement points. Ngumiti siya dahil alam niyang walang ganitong klaseng quest noon. Sa isip niya madali lang ito para sa kanya ngayon dahil mayroon siyang kapangyarihan ng isang martial saint. Ito ang All Tagalog Narration. Paki-like at subscribe naman po sa aking channel para mas ganahan akong gumawa pa ng mga susunod na yugto. Salamat.